Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang ulan at nyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik, aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumatanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas sa bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig sa 100, may tig-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Makapangyarihan ng simbahan. Tumagal siya ng higit na 2,000 taon. Mula lang sa iilang tao noong si Jesus ay umakyat sa langit, ang mga Kristiyano ngayon ay higit na 1.3 billion na mga tao sa buong mundo. 17.7% ng populasyon sa buong mundo. Sinubukan na ito na supilin at lipulin ng maraming mga makapangyarihang mga kaharian at mga tao.
ngunit patuloy pa itong lumalago. Inusig ito ng mga Romano sa higit ng 300 taon. Napakaraming mga Kristiyano ang ipinako sa krus, pinakain sa mababangis na mga hayop, pinugutan ng ulo at sinunog. Nawala na ang Roman Empire, pero nandyan pa ang simbahan. Naging Kristiyano pa nga ang mga Romano. Sa ating panahon, inusig ito ni Stalin ng Russia, ni Mao Zedong ng China, ngunit wala ring nangyari. Kahit na si dating Presidenteng Duterte noon ay nagwika na mawawala ang simbahan, pero nandyan pa rin ito. Siya ang nawala sa eksena, hindi ang simbahan. Makapangyarihan nga ang simbahan. Saan nanggaling ang kapangyarihang ito? Sa salita ng Diyos. Ito ang tanging sandata ng simbahan. Makapangyarihan ang salita ng Diyos kasi ito'y galing sa Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos ang nagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagpapapatatag nito. Ang salita ng Diyos ay palaging mabisa. Inihambing ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa ang salita ng Diyos sa ulan at sa niebe. Kapag ito ay pumatak sa lupa, parang walang nangyari. Sumusuot ito sa lupa at parang nawawala. Pero may epekto ito. Nagpapasibol ito ng mga tanim na siya namang nanggiging pagkain ng mga hayop at ng mga tao. Mabisa ang salita ng Diyos. Nagbibigay ito ng buhay. Nagbibigay din ito ng pag-asa sa buhay. Narinig natin sa ating ikalawang pagbasa na ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin sa kabulukan at makikihati ito sa kalulatiang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Hindi lang tayo mga tao ang ililigtas. Kasama natin sa kaligtasan ang buong sangnilikha. Ang kaligtasan ito ay labis na mai-imagine natin. Higit sa ating maiisip ang kalwalatian na mapapa sa atin. Napakadakila, wala sa ating imagination. Kaya baliwala ang anumang kahirapan na dinadanas at tinitiis natin ngayon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok na dinadaanan natin, binibigyan tayo ng pag-asa ng salita ng Diyos. Makapangyarihan, epektibo at mabunga ang salita ng Diyos. Pero depende rin sa atin kung mararanasan natin ang kapangyarihang ito. Ang binhi ay may buhay, pero sisibo lang ang buhay na ito depende sa lupa na tumatanggap dito. Ang kapangyarihang salita ay mararanasan natin depende sa ating pagtanggap sa Kanya. Anong klaseng lupa ba tayo? Saan ba pumapatak ang binhi ng Diyos? Ang binhi na pumapatak sa daanan ay hindi nabubuhay. Hindi nakaka-penetrate ang binhi sa lupa. Maraming nakakarinig ng salita, pero dahil sa wala ang atensyon nila dito, hindi ito nakakapasok sa kanilang pag-iisip. Napakaraming bagay na naririnig lang, pero hindi natin iniisip. Baka isa na diyan ay ang salita ng Diyos. May iba naman na naririnig nga ang salita at masaya pang tinatanggap, pero hindi rin nakakaugat sa kanilang buhay dahil sa mababaw sila. Manipis ang lupa sa kanila. Matigas ang ilalim, mabato. Maaring matigas ang ulo o matigas ang puso. Siguro mayabang, kaya nga kapag dumating na ang kahirapan dahil sa demands ng Diyos. Kasi mababaw ang lupa, walang ugat, madaling malanta ang salita. Namamatay agad ang magagandang balak nila na sumunod sa Diyos. May mga tao naman na marami ang pinagkakaabalahan. Iyon yung lupa na puno ng tinik, dawag at damo. Malakas ang kakumpetensya ng salita ng Diyos. Abalang-abala na magpayaman. Ang kanilang katanyagan ang pinapansin.
na sila'y makilala na maganda o makapangyarihan. Nawalan ng puwang ang Diyos sa kanilang puso. Hindi rin nabubuhay sa ganitong mga tao ang binhi ng salita. Pero kung ang binhi ay tinanggap tulad ng matabang lupa, ito ay mamumunga ng masagana, tig-sasandaan, tig-aanim-10 o tig-30. Depende gaano kataba ang lupa. Kaya nga binanggit natin sa ating tugon, sa Salmong Tugunan, nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na patuloy na nagpapadala sa atin ng mga manghahasik ng Kanyang salita. May Santo Papa tayo, may mga obispo, may mga pare at lay ministers, may mga katikista at mga magulang na patuloy na nangangaral sa atin ang salita ng Diyos. Maniwala tayo na mabisa ang kanilang mensahe. Ito ay nagbibigay ng buhay at pag-asa sa ating buhay. Pero pagsikapan din natin na ang salita na ating naririnig ay mabuhay at mamunga sa atin. Pagsikapan natin na maging mabuting lupa tayo. Hindi sana tayo maging daanan lang ng maraming mga bagay na uso o nasa moda. Mga tagapagmasid lang sa buhay at hindi involved. Huwag natin hayaan na tayo ay maging daanan lang. Bungkalin natin at tibagin ang ating katigasan ng ulo. Matuto tayo magpakumbaba at hindi lang tanggapin ang gusto o nakakasaya sa atin. Palambutin natin ang ating puso upang magkaugat sa atin ang salita ng Diyos. Ang ating concern sana ay ang mga bagay tungkol sa Diyos, tungkol sa katarungan at katotohanan, at hindi ang mga makamundong bagay tulad ng ating kayamanan o pagkabantog. Sinabi ni Jesus na hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay nakailangan natin ay ibibigay niya sa atin. Maging matabang lupa ba tayo? Paano? Patabain natin ito ng mabubuting gawa ng ating pagbabalik handog at pagpupundo ng Pinoy. Diligan natin ito ng panalangin at pakikiisa sa mga gawain ng simbahan. Magbasa tayo ng Biblia. Anong mapagsubok na dumating, magiging matatag ang ating pananampalataya kasi kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pakilusin natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay.